Lagi niya kaming hinihintay ni Kali na matapos pero ngayon ay nagmamadali siyang tumaas. Trevor, wait! Pagtawag ko. Tumayo na rin ako at lumakad, kasunod niya. Hindi niya ako pinansin at tuloy-tuloy pa rin sa pagtaas. Trevor! Pagtawag ko pero tuluyan na siyang nakapasok sa kwarto namin. Napahilamos na lang ako sa mukha bago lumapit at buksan ang pinto. Nadatnan ko si Trevor na nakaupo sa dulo ng kama at nakatanaw sa balcony. Lumunok muna ako bago lumapit sa kanya. Galit ka pa rin ba? Tanong ko. Hindi niya ako sinagot at pinansin. Trevor naman. Sabay bagsak ng balikat ko. Muli, hindi niya ako tinapunan ng tingin. Sa halip ay tumayo siya at lumabas papuntang balcony. Marahas akong huminga at sumunod sa kanya palabas. Hindi mo ba talaga ako kakausapin? Halos maputol lang ang pasensya ko. Ano bang problema mo? Tanong ko pa. Ikaw, anong problema mo? Lately, I found you so weird. Kanina hindi mo ako pinapansin. Ayaw mong ihatid kita papasok sa airport then suddenly you're asking me to not to fetch you? Kasi ayoko lang isipin nila na hindi ko alam kung paano tatapusin ang pangungusap. Think what? That you are my wife? So they will think that our airline might consider you? Give you a special treatment? Siya na ang nagtuloy. Unti-unti akong tumango. Bullshit. Asawa kita kaya ihahatid at susunduin kita kung gusto ko. It has nothing to do with that fucking on that job training. Napapikit ako sa hiyaw niya. Paano naman yung iniisip mo kanina? Na baka may ibang magsusundo sa akin? Ganun ba sa tingin mo ang rason ko kung bakit ayaw kong magpasundo sa'yo? That's also bullshit of a reason. I shouted back. Argue. I don't know. Sagot niya lang na bago umiling-iling. Bakit ba simula nang nag-aaral ako, lagi tayong nag-aaway? Dire-diretso kong tanong. Dahil simula rin nang nag-aral ka, pakiramdam ko lumalayo ka na sa akin. Napaawang na lang ang labi ko. Unable to find words that will defend myself. Lumalayo? Wow, look who's talking. Siya nga itong may babaeng iba. Let's talk when we were both calm, okay? Sabi niya saka umalis. Napasabunot ako sa sarili ko at hinawakan ng dibdib. Hingal na hingal ako. Hindi ko alam na kanina pa pala ako nagpipigil ng hininga. Ano bang pinag-aawayan namin? Pareho lang kaming mababaw dito. Ang kaibahan lang, masyado niyang nami-misunderstand ang mga sinasabi ko. He will always drag na baka may ibang lalaki ako kuno when he's the one who had admirer at kung sino man niyang Chilverly na yan. Ayoko lang banggitin dahil natatakot akong mag-away kami pero dun din naman ang punta nun. Napasandal na lang ako sa glass wall at natulala. Bumaba na rin muna ako para uminom ng tubig. Quarrel? Halos napatalon ako nang magsalita si Andrew. Binalik ko ang pitchel sa rep saka umupo sa high chair. Tumango naman ako bilang sagot sa tanong niya. Saan kaya pupunta yon? Andrew murmured. Kumunot ang noo ko saka nag-angat ng tingin sa kanya. Umalis ba siya? Tanong ko. Yeah, dala yung kotse niya eh. Tumingin ako sa wall clock at nakitang mag-aalas 9 na. Mahigit 1 oras din siguro kami nagkwentuhan ni Andrew sa baba. Ang suwestyon niya ay hayaan mo na daw si Trevor na magpalamig. Tumaas ako at hindi pa rin nawawala ang isip kung saan nagpunta si Trevor. Ang sabi ni Andrew kanina ay nakasuot ito ng pantalon at black t-shirt nang lumabas. Nang nasa kama na ako ay nagdadalawang isip ako kung ite-text ko ba si Trevor kung nasaan siya o hindi. Sa huli, dinilit ko din ang message ko. Ngayon lang siya umalis nang hindi sinasabi sa akin kung saan siya pupunta. My mind is flying. Nakatulala ako at nakatingala lang sa mga bituin sa taas. I hope he's with Eros. Huwag lang sana sa bar ang location nila. Naalala ko pa dati nang nag-usap kami ni Trevor na kapag may problema siya o may problema kami, huwag hindi siya iinom.
dahil mahirap kapag may alcohol sa sistema mo. Maaaring makagawa ka ng isang mali kaya sabi ko sa kanya, pumunta na lang siya sa lugar na kalmado at nakakapag-isip siya. Sana nga tumupad siya sa usapan. As much as I want to stay up, my eyes is betraying me. Pumipikit sila kahit ayoko. Siguro dahil nahapo din ako galing sa OJT kanina. Nagising lang ako dahil sa tunog ng aking cellphone. Someone messaged me. My heart hoped that it is from Trevor but my heart sank when I saw a text from Aloha instead. Alohang mayaman. Girl, opening ng bagong bar ng boss ko mamayang gabi 11 PM arat? Napailing na lang ako sa nabasa. Aloha is still single. Masyado atang nililibang ang sarili sa trabaho. Manager na rin naman kasi siya. Saka sa tingin ko ayaw na niyang masundan pa ang heartbreak niya. So Eros really gave her real trauma ha? Antok na ako o JT pa bukas. Alohang mayaman. Sige na, pag hindi ka nagpunta gigibain ko talaga tong bar na to. Alohang mayaman. Ihahatid din kita mga 12:30. Alohang mayaman. Pagpapaalam kita sa asawa mong possessive. Payag ka na. Dali, hindi naman masyadong crowded. Mas lalo akong natawa sa sunod na text niya. Anong hindi crowded? Opening yan kaya malamang maraming tao. Gaga ka, anong hindi crowded? Ngayon pang opening ay balita ko 70% off ang mga drinks. Etchosera ka. Bilis na Ria, ngayon lang ulit tayo magkikita. I miss you. Bumuntong hininga na lang ako. Pinag-isipan ko kung pupuntahan ba siya. 10:26 PM na. Hindi pa alam ni Trevor to. Te-text ko na lang siguro siya. Bibihis lang ako. Papayag naman pala eh. Natawa na lang ako saka pumunta ng banyo para maligo saglit. Namili ako ng sleeveless black flowy dress saka hinayaan na lang ang buhok na nakalugay. Nagsuot na lang din ako ng sandals na may maliit na takong. I reach out my phone and type a message for Trevor. Punta lang ako kay Aloha. Opening daw ng bar nila. Saglit lang ako. I click send. Nagbook na lang ako ng Grab at bumaba nang sinabi nitong malapit na siya. Nagbilin ako kay Manong Jenson na may pupuntahan lang saglit at kung sakaling hanapin ako ni Trevor sa kanya, sabihin niya na nasa V-room ako. Pinasadahan ko pa ng tingin ang cellphone ko bago sumakay ng taxi dahil nagbabaka sakali akong may reply na si Trevor pero wala. Nasa labas pa lang ako ng bar ay rinig ko na ang stereo sa loob. Nasa labas na ako. Wait me, papunta na ako dyan. Itinabi ko na sa purse ang cellphone at hinintay si Aloha. Agad akong napangisi nang makita siya. Gustong gusto ko talaga ang itsura niya ngayon. Mas bumagay sa kanya ang maiksi niyang buhok. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya ikinukwento sa akin ang nangyari sa kanya ni Eros. Makukwento raw siya kapag may sapat na raw siyang oras. Basta't ang alam ko, hindi siya sineryoso ni Eros. Ginamit lang siya. Nagtampo ako kay Eros dahil sinaktan niya ang kaibigan ko pero ayokong maging one-sided. Baka may dahilan siya. Tulad din kasi ng sinabi ni Aloha sa akin, nakikita ko rin na mahal talaga siya ni Eros. I just don't know what really happened to them that they end up using and hurting each other. Pumasok na kami sa bar at iginaya niya ako sa isang lamesa. Parehas kaming umupo doon at nag-order siya ng cocktail para sa amin. Buti pinayagan ka ng asawa mo. Ang bilis mong nakarating dito eh. Pauna niya. Alanganin naman akong ngumisi at nag-iwas ng tingin. Ay, kaloka, anong nangyari? May problema kayo? Tanong niya. Wala naman. Sabay higop ko doon sa inumin. Wala daw pero kita sa mata. Ano nga yun? I sighed and looked at her eyes. Kapag ba may nag-text ng love you sa asawa mo, anong mararamdaman mo? Tanong ko. Malamang magagalit. Teka, huwag mo sabihing may nag-text kay Trevor niyan. Sabay turo niya sa akin. Dahan-dahan akong umupo. Ang gwapo talaga ng asawa mo, no? Nag-usap na ba kayo tungkol dyan? Iyan ang pinag-awayan nyo, no?
bahagya siyang tumawa. Actually, hindi ko binanggit sa kanya na nabasa ko ang text na yon. Anong dahilan ng away niyo kung hindi yan? Again, I heave a sigh. Ayoko kasing magpahatid o magpasundo sa kanya sa airport. Ayoko kasing mas isipin pa ng mga kaklase ko na asawa ko ang may-ari ng airline, na baka nagpapakonsider ako dahil misis ako ni Trevor. Siya naman, iniisip na baka may ibang lalaki na nag-e-entertain sa akin. Napakamot si Aloha sa sinabi ko. Ang selosa talaga. Kumusta naman yung nakita mong text? Nareplyan ba niya? Sana binasa mo yung mga previous conversation nila. Hindi, yun lang ang text Maybe he deleted the older messages. Nagagawa ka na naman ng sarili mong konklusyon. Pagpaparinig niya at bahagyang naiiling. Di ba ang payo ko sa'yo, tuwing may problema? Kausapin siya at huwag mag-isip ng bagay na walang ebidensya. Pagpapatuloy ko. Baka mamaya, prank text lang yun ng mga nagugut dime sa kanya. May pangalan ba niya like, I love you Trevor? Sabi pa niya. Wala. Wala naman pala Napairap na lang ako sa sinabi niya. Bakit ba parang si Trevor na lang ang lagi mong kinakampihan pag may away kami? Ako ang kaibigan mo dito, hoy. Sipat ko. Ikaw nga ang kaibigan ko. Pero mas madalas kasing tama si Trevor dahil ikaw, nagpapadala ka masyado dyan sa emosyon mo. Napangiti na lang ako ng mapait at uminom uli ng cocktail. Dapat pala ay itinuloy ko na ang tanong ko sa kanya kanina. Di sana, malinaw sa akin at hindi ako nababaliw dito kaiisip kung sino si Chivalry. Ako na rin ang nagsabi na kahit kailan, hindi pinaramdam sa akin ni Trevor na hindi siya kontento sa akin. Kaya anong karapatan ko ngayon na akusahan siya na baka may iba siyang babae? Ano ka ba naman, Tarya? Hoy, nasaan ang CR dito? Tanong ko kay Aloha na ang mata ay nasa dance floor, sa may right side. Tara na nga, samahan na kita at baka maligaw ka pa. Sabay tayo niya. Natawa naman ako at sumunod sa kanya. Pahirapan pa kaming pumunta ng CR sa dami ng tao. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.